May kasabihan, ang mas malala sa pangit ay ang pangit na kumbinsidong siya ay gwapo. Pero bakit nga ba kailangan siyang kainisan? O bakit kailangan siyang kaawaan? Kung siya mismo ay hindi naman naaawa sa kanyang sarili. Dahil alam mo hindi lang naman kapangitan ang kanyang katangian. Kung ikaw yun, maaaring may talento ka naman sa sports, mahusay magsalita at makipagdebate. At pwede kang isalang sa budget deliberation na nakakasagot ka na hindi maangas. Matinik sa math, matagumpay na negosyante, may mabuting puso na tumutulong sa mga sangangailangan. In short, hindi ka lang maaring husgahan base sa itsura. At kung pisikal na katangian lang din naman, maaring bumabawi ka naman sa maganda mong kutis, sa tangkad, magandang buhok, matipunong pangangatawan o ano pa man. Dahil hindi ba't mas masaklap? Yun na nga, pangit na nga ay wala pang personalidad. Mas pangit di ba yung boring pag iyong kaharap? Pero kung pagkatao lang ang pag-uusapan, siguradong hindi matatawag na boring ang makikilala natin sa kwento natin sa Martes na ito. Bakit po? Makikilala po natin si Densyo ng San Carlos City, Pangasinan. Ang dapat mo lang malaman tungkol sa kanya ay, nung nagpasabog ang Diyos ng kagwapuhan, ay nakahimbing si Densyo sa loob ng bomb shelter. Pero unang-una naman sa pila at nakatatlong ulit pa nung nagpamudmod ng kumpiyansa ang Diyos sa sarili at yabang. Wow, ang sarap ng dating. At sinulsulan pa ito ng nanay Delia niya na kumbinsidong sa kagwapuhan ng kanyang uniko iho. What? Mga kapatid, magbubukas po ang ating dula na sinasamahan ni Nanay Delia ang anak na si Densyo sa isang Mr. Pogi pageant at sigurado si Mami Delia na wala na. Tapos na ang contest. Sorry pero panalo ni anak niya. Atin ang simulan ang dulang pinamagatang Ganda Lalaki. Buti na lang nato nakakuha tayo ng magandang pwesto dito at nang mapanood natin ang malapitan si Densyo at Angelo. Kailan di palang ang layo natin mula sa unahan, no? Sabi ko sa'yo, Aling Delia, hindi ka magsisisi na maaga tayo nagpunta rito sa plaza. Ewan ko nga ba kasi kung bakit sumali pa si Densyo. Itong si Angelo pwede pa dahil nagmomodelo naman talaga ng underwear tsaka mga damit yun. Mag-a-apply din daw si Densyo sa agency ni Angelo para maging modelo. Kailangan na rin ng mga experience eh. Sa bagay, kung sa pagwapuhan lang at pagandahan ng katawan, talaga namang lamang ang anak ko ng mga 40 paliko. Aling Delia, huwag ka masyado maingay. Baka mapalis tayo dito. Bawal ang sinungaling dito. Ano ka mong sabi mo? Bawal ang maingay hanggang hindi pa nagsisimula ang contest. Ayan na pala si Sarah. Oy, Sarah! Congrats kagabi, ha? Congrats, Sarah, ha? Magandang gabi po, Aling Delia. Hello po. Kanina magandang gabi, ngayon hindi na. Makikipo po muna ako, ha? Hindi ko po kasi makita yung organizer. Ako yung magpuputong mamaya ng corona sa mananalo. Oo, sige. Dito ka muna maupo. Oh, ayan na. Magsisimula na pala. Densyo, tol. Bago ako pumasok dito sa backstage, nakita ko sa labas ang nanay mo tsaka si Mang Nato. Nandun din si Sarah katabi nila. Talaga, Angelo? Ako, sana naman magkasundo si nanay tsaka si Sarah para pagka nagkatuluyan kami, wala nang problema. Uy, Densyo, kilabutan ka naman. Ano akala mo kay Sarah? Pumapatol sa ebolusyon ng hipon? Anton, sino naman may sabi sa'yong makisausaw ka sa usapan namin? 3 beses ako nanalo sa mga pageant ng papugian dito sa San Carlos. Kung hindi pa ako na-disqualify at nagkulang ng contestants, hindi ka naman pasasalihin dito si Densyo. Migil ka na nga, Anton.
Tol, Dencho, huwag mo nilang pansinin. Bawal magbasag ulo rito. Matanggal pa tayo sa contest. Anton, kaya hindi ka na pinasali kasi nga kasali na ako. Di na nila kailangan ng swangit. Kami lang ni Angelo, sapat na. Wow! Bilib talaga ako sa fighting spirits mo. Minsan, try mo humarap sa salamin, ha? Lahat nga sa'yo mukhang maliit. Mukha mo lang ang malaki. Teka, talagang... Uy, ano? Kumalma ka, Dencho. Isang sapak lang, Angelo. Isa lang. Maiwan ko na nga kayong mga talunan. Siguradong hindi kayo mananalo ngayon. Dahil ang mananalo ay ang kapatid kong kasali rin na kamukha ko. Sige, tingnan natin kung sinong uuwing luhaan. Anak, Tensyo, ganun talaga ang buhay, may natatalo. Eh siya tumahang ka na. No? Hindi ka na nahiya kay Angelo. Siya pa naman ang nanalo. Hindi naman yung pagkatalo ko, iniiyang ko na eh. Tol, wag mo na kasing tibtigin ang sinabi ng mga host kanina nung question and answer. Ano, akala ba nila nasa comedy bar sila para magpatawa? Di naman ako pangit eh. Di naman ako sumali rin para pagtawanan nila. Tama yun, anak. Ikaw ang pinakagwapo sa balat ng lupa. O siya, tumahang ka na, ha? Ikaw na. Maiwan ko na nga muna kayo dyan. Inaantok na ako. Ating gabi na. Sige po, Nay. Good night po, Aling Delia. Good night. Buti pa nanay ko, naniniwalang gwapo ko. Tingnan mo tong biceps ko. Oh, son. Sige. Tama. Flex mo lang. Yan nga. Ganyan. Itong balat ko, makinis naman, di ba? Oo naman, Tol. Walang duda. Kailangan ko lang talagang dagdagan pa iniinom kong pampaputi at mga pinapahid na pampakinis eh. Pero di amak naman na mas gwapo naman ako kaysa sa mga baking host na yun na obvious na kakampi ni Anton. Ang importante, may tiwala ka sa sarili mo na gwapo ka at matikas. Eh, para sa iba, Tol. Kaibigan mo ako. Siyempre, ayoko magsinungaling. Ano? Ibig kong sabihin, siyempre, birds of the same feather flock together. Oh, ano na ngayon ang balak mo? Patutunayan ko sa lahat ng malaki katawang ko. Magmo-model ako ng underwear. Yun! Kaya nga mas sipagan mo pa ang pagpapamacho. Mag-gym tayo bukas, kina Mang Nato. 8:00 ang appointment natin. Sige, congratulations nga pala. Ikaw nanalo. Buti na lang ikaw at hindi yung kapatid ni Anton. At least ikaw yung kinurunahan ni Sarah. Sana ikaw na lang ang kinurunahan para nakausap mo si Sarah. Di bale, makukuha ko rin yung si Sarah at makakapag-model na rin ako kagaya mo. Kailangan ko lang talagang mas magsumika pa. Sionak, gising na, tanghali na. May 11:00 na oh. Ano? Hala, hindi po tumunog yung cellphone ko. Yari, hinihintay pa naman ako ni Mang Nato at Angelo sa gym, oh. Oo nga, nakita ko nga si Angelo kaninang 7:00, hinahanap ka. Eh sabi ko natutulog ka pa. Nay naman, sana naman ginising niyo ako. May bodybuilding training kami ngayong umaga, oh. Ano? Ay, huwag ka na nga masyadong magpapogi at baka sumobra pa yung kagwapuhan mo. Tama na yan! Ay, kailangan ko yun para matanggap akong model kagaya ni Angelo. Sayang naman yung kapugian ko kung hindi makikita ng mundo, di ba? Ikaw din, baka mapikot ka niyan. Mapikot? Hindi nga ako pinapansin ni Sarah, my loves. Anak, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo ha? Hindi ako nagagandahan dyan kay Sarah. Mukhang may tinatago pang masamang ugali. Nay, si Sarah talaga gusto ko. Ay nako, ewan ko sa'yo. Wala kang taste sa babae. Ayoko na nga pag-usapan yan. Ngayon naman eh. Ito nga pala yung mga pinamili mo sa online shopping. Yun, sa wakas dumating na rin. Sige na, labas ka na muna ng kwarto ko. Hoy, pagbangon mo tsaka pagkatapos mong kumain ha, pumunta ka dun sa apartment na pinapaupahan natin. Singilin mo yung upa ng mga tenant. Ayun, Nay, mainit eh. Tanghali na, mangingitim ako. Tetext ko na lang yung tenant, Nay. Ay naku, napakatamad mo talaga. Maniningil ka na nga lang eh. Sa'yo naman napupunta lahat ng upa ng apartments natin tapos hindi ka pa magsipag maningil. Magbabayad din naman po yung mga yan kahit hindi singilin, Nay. Buti na lang nagsidatingin na yung mga order ko. Papakita ko to mamaya kay Angelo. Baka gusto niyang gamitin para maging kasing gwapo ko naman siya. Sige na, makitext na para magpunta na rito.
Mang Nato, bukas ulit na umaga. Ba, napapadalas kaya ata rito ah. Oo nga po may fashion show po kasi ako, paparating. Malaking event yun para sa underwear brand na kung saan ako nagmo-model. Kaya kailangan pagpuspusan sa pagpapamacho. Underwear na naman. Kaya pala, palaki ng palaki ang katawan mo. Hindi na makahabol si Densyo. Di pwedeng magpabaya sa katawan. Tsaka makakahabol din ho si Densyo. Wala naman na masyadong kailangan gawin sa katawan mo. Maintenance na lang. Yang si Densyo maraming kailangan gawin. Goal niya po talaga magpalaki ng katawan. Ay nako. Pero natin lang ah. Oh, ano ho yun? Bilib din ako dyan sa anak ni Aling Deli. Bakit ho? Gwapong-gwapo sa sarili. Hindi ba sila kinikilabutan? Singkit ang mata. Mas matangos pa ang nguso kaysa sa ilong. Ang laki na mukha ni Densyo eh. Paano naging gwapo yun? Grabe naman ho kayo. Ay, totoo naman eh. At paano mo nasisikmura na hindi baray ng mag-ina kapag nag-uusap sila na parang si Densyo ang pinakagwapong nilalang sa balat ng lupa? Wow! Naku, 20 taon na kaming magkaibigan ni Densyo. Sanayan lang ho. Ako rin naman matagal nang nangungupaan sa apartment nila pero hindi ako masanay. Kinikilabutan ako sa pagbumukha ni Densyo eh. Yung pagiging GSS niya. Ay, Mabuti nga at may self-confidence siya. Sobra nga eh. Mang Nato naman. Alam mo, napakabait mo naman kaibigan. Para hindi ka masuka sa pag-uusap na ganun. Ay, higit sa pisikal na kaanyuan ng kagandahan ng isang tao. Mababait at matulungin sa kapwa sina Densyo at Aling Delia. Sang-ayon naman ako. Yun lang naman ang may pipintas ko sa mag-ina eh. Ang pagiging masyadong feeling na silang pinakamaganda at gwapo dito sa bayan natin. Ay, Mang Nato, alis na po ako. Ay, sige. Text pala sa akin sina Densyo kanina. Di ko agad nabasa. Pinapapunta ako sa bahay nila. Sige. Bukas na lang ulit ha. Opo. Thank you. Napakabait na bata rin nitong si Angelo eh. Buti, hindi na insecure si Densyo. Kung tutuusin, mukha nga siyang alalay ni Angelong artistahin. Tol! Densyo! Nandito ako sa dining area. Tol, sorry. Di ko nabasa agad yung message mo. Nasa bag kasi cellphone ko eh. Oo nga nakatulog ako na mahaba eh. Bukas na lang ako mag-gym. Maaga tayo bukas ha, 8:00. Sige, sakto yung dating mo, kaya na. Nagain na ako kaya dito ko na umain. Madami ito niluto ko para sa atin dalawa talaga to. Uy, sipag mo yata ngayon ha. Si Aling Delia. Lagi naman akong masipag eh. May mahjong session daw sila ng mga kaibigan niya. Tol, mukhang masarap yung niluto mo ah. Oo, grilled chicken breast at cauliflower rice naman kainin natin. Aba, health buff ka na talaga ah. Sayang naman pagpapalaki ng katawan ko kung di ko pa itutuloy, di ba? May protein shake pala akong binili. Tara, tigisa tayo. Yun oh. Sige tol, basta sa legit site ka bumili, ayos sa akin. Kunin ko na yung isa. Magkano to? Bayaran ko na lang. Mukha ba? Hindi na. Ba't babayaran mo pa? Kailan ba kita pinagbayad, tol? Siyempre, may trabaho naman na ako. May pambayad na. Masama yung nasasanay ako na lagi mong nililibre. Hindi. Alam ko naman na sakto lang sa pang-araw-araw na gastusin mo yung sahod mo sa agency nyo eh. Yung pera naman dito sa amin, pumapasok lang buwan-buwan. Okay lang. Tol, kahit na may pera naman ako ngayon kahit papaano kaya... Hindi, kumain ka na nga lang muna. Sige na, tigilan mo na yung pagkamahiyain mo ha. Di bagay sa'yo, pre. Ayoko lang na isipin nyo na abusado ako. Di, para kayang anghel sa kabayitan. Kumain ka na nga lang. Sige na nga. Salamat tol ah. Hindi na naman ako nanalo sa'yo. Di talaga, tol. Kaya nga. Pagkatapos nito, papakita ko sa'yo yung mga bagong bili kong pampagwapo, pre. Uy! Tol, sigurado ka bang safe mga to? Parang sa label pa lang hindi ko na mabasa eh. Bukod sa parang blurred yung sulat, wala pang expiration date dun na nakalagay.
Yung toner na yan, nabili ko lang yan sa bangketa kaya siguro wala masyadong instruction sa botelya. Ano? Sa bangketa? Tol, mas delikado pa bumili doon kaysa sa online shopping. Nakakaawa kasi yung tindera sabi naman niya, legit daw, di yun. Siyempre, sasabihin niya legit sa'yo. May magtitinda ba naman na sisiraan ang paninda nila? Itong refreshing toning lotion na to, pampaputi at pampawala ng pores. Subukan madali. Uy, teka, patingin nga. Ito medyo maayos ang bote. Ito, bubuksan ko. Bakit ganito yung amoy? Parang alcohol lang ang laman. Ginamit ko yung kagabi. Ang lamig sa mukha. Refreshing talaga sa pakiramdam, bro. Tol, baka naman alcohol lang to. Tapos kung anong hinalo. Napakadami mo namang reklamo sa beauty regimen ko, tol. Itsura pa lang, tol eh. Hindi na mapagkakatiwalaan. Itapon mo na lang mga yan. Sasamahan kita dun sa dermatologist ng agent handler ko. Ayoko nga sa doktor. Hindi ka naman gagantuhin nun eh. Kita mo tong mukha ko? Hindi ba? Makinis naman. Walang pimples, tsaka namumula-mula kapag naiinitan. Tol, natural yung balat mo. 6 years old pa lang tayo, mamula-mula naman na talaga yan eh. Itong sa akin, pang lalaking-lalaki medyo dark toned. Papaschedule kita dun sa doktor. Huwag mo nang gamitin mga to. Kukunin ko na to, tapos tatapon ko na paglabas ng bahay. Uy! May tapon. Ayoko talaga magpa-doktor, tol. Kapag ginamit mo mga to, baka mas mapasama pa ang resulta sa'yo. Uso scammer ngayon, tol. Una, sige na. Maniwala ka sa akin. Sinasabi ko sa'yo, men. Delikado talaga yung mga binili mo. Una. Tol, mamaya samahan mo naman ako kay na Sarah. Birthday niya kasi. Akit ako ng ligaw, tsaka magdadala ako regalo. Ikaw na lang. Kailangan ko ng gitarista para sa pag-aarana, pre. Ay, sige na nga. Mamaya, daanan mo ako sa bahay. Yan, gusto ko sa'yo. Dali mo kausap, Eri. Ewan ko ba naman kasi, wala kang kadala-dali. Magandang gabi ulit, Sarah. Sana nagustuhan mo yung harana. Ang ganda nga nung pagkakatugtog ni Angelo eh. Talaga? Happy birthday nga pala. Ba't pala walang bisita? Lunch kasi yung party ko kanina. Nagsiuwian na sila kaninang 6:00 pa lang. Sarah. Salamat sa pagpunta niya, Angelo ha. Ha? Hindi talaga ako nagpunta dito. Naggitara lang ako para kay Densyo. Ay, kala ko pa naman dinalaw mo ko. Hindi. Nadamay lang ako. Densyo, tol. Labas ako. Sige, tol. Ako na bahala rito. Salamat, ha. Hindi ka pa ba sasama sa kaibigan mo? Saglit lang, Sarah. Ito pala yung regalo ko. Happy birthday, ha. Ay, thank you Pero sana wag ka nang babalik dito ulit, Densyo. Sa totoo lang, naaasiwa na kasi ako tuwing pumupunta ka rito. Grabe ka naman, Sarah. Ba't ka naman makasiwa? Tumong kaya sarili mo sa salamin. Kung si Angelo na lang sana yung nandito. Ano yan, Sarah? Wala, hindi ka pa ba uuwi? Inaantok na ako eh. Sarah naman, ba't parang init ng ulo mo? Oo. Ay. Kasi nga inaantok na ako, magliligpit na kami tsaka matutulog. Malis ka na nga, labas! Sarah! Bye, Densyo. Huwag ka na sana babalik. Oh, bilis naman yata. Nireregla yata yung prinsesa ko, yung suungi. Pinalis agad ako. Ayaw na rin daw niya akong dumalo sa bahay nila eh. Yaan mo na yan. Babae lang yan. Marami pang iba. Tol, mag-focus ka na lang muna sa pagpapalaki ng katawan mo para makapasok ka rin sa mga modeling na pinagtatrabahuan ko. Sa tingin mo ba, Tol, kapag naging model ako, di kaya magsiselo si Sarah dahil marami lalong babaeng mahumaling sa akin, Tol? Malay natin, di ba? Dapat, hindi lang yung fighting spirit at confidence mo ang malakas, Tol. Lakasan mo rin ang pagbubuhat mo para mas lumaki rin ang muscles mo. Sige, tama ka, Tol. Kailangan mas magpapogi na lang ako. Sa dami ng mga babae nagkakandara pa sa akin, kay Sarah lang ako tapat pero nahihiya pa siya, bro. Nakakaisang buwan naman na tayo sa intensive workout. Baka sa isang buwan, maisama na kita sa fashion show. Salamat, Tol. Swerte rin ang agency nyo pag nakapasok ako ron.
Sigurado maraming kukuha sa akin para sa endorsements. Mas marami kikitain yung agency nyo. Yan, ganyan nga. Huwag maubusan ng self-esteem. Mang Nato, good morning po. Si Angelo, wala pa ho? Wala pa. Ang aga mo yata ngayon Di ba alas 8 pang schedule ng training nyo? Gusto ko lang po sana mauna mag-warm up. Tsaka para magkaroon naman din ng pogi dito sa gym nyo, Mang Nato. Dahil sa presensya ko, di ba? Yan na naman. Nagpapatawa ka na naman Ay, no, hindi ho joke yun. Ha? Sige, magbubuhat na lang po ako. Mahilig ka naman talaga magbuhat kaso sariling bangko ang binubuhat mo. Ano yan, Mang Nato? Ha? Wala. Ayan na pala si Angelo Tol, aga mo Sabi mo, sipagan ko Kaya ito, inagaan ko. O nga pala, kailangan na ng isa pang model ng underwear sa agency. Ni-refer na kita. Binigay ko yung portfolio mo na ginawa natin para sa'yo. Talaga? Tol, salamat. Wow. Uy, ka munang magpasalamat kasi wala pa namang resulta. Simula na yan. Oo nga, pero sabi ko naman sa'yo, basta magtiyaga ka lang, may mararating ang pangarap mo maging modelo ng underwear. Ay, nako. Sa underwear lang naman talaga pwede dahil doon pwedeng hindi kita mukha. Akala ko pa naman, tanggap na ako. Screening lang pala ng sasali sa contest pinunta natin dito. Contest ng palakihan ng katawan pala talaga to. Sorry tol Akala ko rin kasi tanggap ka na sa agency. Pasensya na at hindi ko alam na audition lang din pala yung gagawin natin. Oo, tsaka para sa Mr. Hunk na gaganapin sa 1 buwan lang rin pala yun. Ba't kasi may mga audition pang ganito? May contest pa. Di na ba usong VTR screening ngayon, tol? Ginagawa din naman yan kaso lang katawan ang kailangan dito tol Buti na lang nakapag-workout din ako kahapon at kanina madaling araw nag-push-ups pa ako. Ba't nga ba may contest pre? Gusto pala ng brand owner na magpa-contest tapos yung mga winner, sila yung gagamitin sa underwear photoshoot. Kailangan pala ako manalo, no? Ikaw naman, pasok ka na sa lineup, di ba? Oo, kasi kasali na ako sa Grand Fashion Show event niyan. Kaya, yun, ako na rin yung main endorser model ng brand. Tsaka may kontrata na akong pinirmahan. Ayos pala kung ganun. Ngayon, kailangan lumaki agad katawan ko para manalo at makasali ko dun sa fashion show, tol. Pero bago yun, sama mo naman ako mamaya kanya sa araw. Tol, sorry. Di ako pwede mamayang gabi. Babiyahe kami pa Batangas May photoshoot ako bukas para sa bagong ad ko ng swimwear. Ganun ba? Sige, ako na lang. Lalim naman ng buntong hininga mo. Napansin ko kasing hindi mo na ako sinasamahan pag dumadalaw ako kay Lazara Ikaw naman, tol. Huwag mong sabihin nagtatampo ka. Busy lang talaga ako. Daming racket. Tara na nga. Lilibre kita ng tanghalian sa resto dito sa baba ng building. Sige, tara. Pero huwag mo akbayan Masyado napapansin na mas matangkad ako sa'yo, pre. Hindi ba parang baliktad? Oh, Angelo, bakit nandito ka pa? Oh, Sarah? Naghihintay ako ng shuttle. Ikaw, pauwi ka pa lang ba? Oo, may pictorial kami kanina para sa office pageant. Samahan na kita maghintay dito sa shuttle nyo. Naku, wag na. Umuwi ka na kasi baka hinihintay ka na ni Densyo. Sabi niya kanina, dadalaw daw siya kasi sa inyo Payakap muna sa malaki at matigas mong katawan Tayo lang naman ng tao rito at madilim naman ang paligid. Uy, Sarah, tiwan mo nga ako. Baka may makakita sa'yo. Ikaw ang gusto kong dumalaw sa bahay, hindi si Densyo. Bakit hindi ka na pumupunta? Hindi ka na sumasama sa kanya. Uy, tiwan mo nga ako. Uy, Di ba sinabi ko sa'yo na wala kang mapapala sa akin? Si Densyo yung may gusto sa'yo. Puro ka na lang, Densyo. Hindi ko nga type yun. Ikaw ang gusto ko. Huwag ka namang lumayo sa akin, Angelo. Sarah, please lang. Ayoko ng gulo. Bitiwan mo ako. Si Densyo pansinin mo. Ayoko nga sa pangit na yon. Bitiwan mo ako, Sarah. Oh, may tumatawag sa akin.
Baka sundo ko na to. Ano ba? Sige lang, answer your phone call habang nakayakap ako sa likuran mo. Hello? Densyo? Ano? Nasaan ka? Aray! Densyo! Aray! Bakit mo ako tinulak, Angelo? Sakit naman. Napaupo pa ako sa semento. Tulungan mo nga akong tumayo. Bayan! Nakita tayo ni Densyo. Sarah! Ang laking gulo nitong ginawa mo. Oh, Angelo. Magandang hapon po, Aling Delia. Si Densyo po ba nasa loob? Hoy, wala siya rito. Hindi pa nga umuuwi. Sabi lang may pupuntahan siya kagabi. Akala ko nga kayong dalawang magkasama eh. Hindi po kasi sumasagot sa tawag ko eh. Kagabi ko po siya tinatawagan. Galing akong Batangas, kababalik ko lang. Hindi ko nga rin makontak eh. Hayaan mo, kapag umuwi sasabihin kong tawagan ka kaagad. Sige po, salamat po. Sandali nga pala, Angelo. Nag-away ba kayo? Hindi lang po nagkaintindihan. Ay nako, kung ano man yan sana maayos ka agad. Alam ko namang parang kapatid ng turingan ninyong dalawa. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko naman po hahayaang hindi kami magkaayos. Salamat, iho. Pagpasensya mo na lamang si Densyo kung sakaling magmamatigas pa sa alitan ninyo. Sige po. Salamat po. Alis na rin po ako. Angelo, anong ginagawa mo dito sa bahay namin? Sigurado ka bang hindi mo alam kung bakit ako nandito, Sarah? Kagabi lang ang kapal mong ipagtabuyan ako. Tinulak mo pa ako. Sakit kaya napuwitan ko sa pagkakaupo sa semento. Sarah, hindi ko makontak si Densyo. Ano mo pakialam ko? Hindi magagalit yun sa akin kung hindi mo ako hinaharas kagabi. Wow, harassment talaga. Lakas naman ng loob mo. Ako, iaharas ka? Sino ka ba? Please, nakikiusap ako. Tawagan mo si Densyo at itanong mo kung nasan siya. Baka sakaling sumagot sa'yo. Wala akong pakialam sa inyo, no? Malis ka na nga. Nagbago na isip ko, hindi na kita gusto. Sayang, gwapo ka pa naman. Kaya lang ang duwag mo, kadiri. Alam mo, hindi masama maging duwag. Pero hindi ako ganun. Whatever. Malis ka na nga. Naiirita ako sa'yo tsaka sa kaibigan mo pangit. Sayang ang ganda ng itsura mo. Napakabulok naman ang pagkatao mo. Malis ka na nga, bullshit. Ano mukha nito? Kala mo ba, Angelo, magkakabati pa kay ni Tensyong pangit na yun? Sinisigurado kong hindi na. Oh, Angelo. Buti nagawi ka rito sa gym. Pagsabihan mo nga yung kaibigan mo si Densyo. Simula kagabi pa nandito yan eh. Hindi umuwi. Huh? Nasaan ho ngayon si Densyo? Nandun sa opisina ko. Pinahiga ako rin sa sopa. Sabi ko, magpahinga muna at puro pagbubuhat lang ang ginagawa. Ayaw tumigil. Hala, maghapon din po siya nag-workout dito? Oo, dito na rin yan kumain. Dito na rin naligo. Nagpabili pa ng damit. Ay, hindi umuwi kahit napakalapit lang ng bahay nila rito sa gym. Sige ho, ako na pong kakausap. Alam mo, mukhang may problema eh. Kagabi pa tulala. Puntahan ko na ho. Ay, kaya na pala siya. Lumabas na ng lungga. Hindi mo na kailangan sadyain sa loob ng office ko. Densyo, narito yung kaibigan mo, si Angelo. Tol, kanina pa kita hinahanap. Kung saan ako nagpunta ho. Mang Nato, may naririnig ba kayo nagsasalita? Ha? Si Angelo. Wala ho kasi ako nakikitang ibang tao rito eh. Tayong dalawa lang po nandito sa gym, oh. Tol naman, kausapin mo muna ako. Hayaan mo naman akong magpaliwanag. Nako, mukhang may pagtatalo ang mag-best friend, ha? Maiwan ko muna kayo, ha? Sige. Tol, yung kagabi, naghihintay ako ng shuttle ko papuntang Batangas sa photoshoot nung dumating si Sarah. Lumapit siya sa akin.
Umiwas ako pero siya tong dikit ng dikit. Tapos, nagyakapan kayo sa bus stop. Tol, hindi ganun. Siya yung yumakap. Nakita mo naman na itinulok ko palayo, di ba? Ano pinalalabas mo, Angelo? Na si Sarah yung malandi? Ang gusto ko lang sabihin sa'yo, hindi ko gusto si Sarah at lalong-lalo hindi ko siya iaahas sa'yo. Nakausap ko si Sarah kagabi, pre, pag alis mo papuntang Batangas. Iba yung kwento niya. Tuwing gabi raw, pag alis ko sa bahay nila, bumabalik ka ron para ligawan siya. Tol, hindi totoo yun. Sa akin ka maniwala. Kaya ko rin maging ikaw, Angelo. Tanda mo bilog ang mundo. Hindi laging ikaw lang gusto ng mga tao. Alam ko mas gwapo ako sa'yo, pre, kaya inggit na inggit ka, pero wag si Sarah. Ha? Sa akin siya, pre. Hindi nga yun totoo. Wag ka na magkakasaya ng panahon na kausapin ako. Ha? Sa lahat ng ayoko yung mga traidor. Tol naman. Simula ngayon, pre, wag mo na akong matawag-tawag na tol. Ha? Ako na rin bahala sa sarili ko at sa contest na sasalihan ko. Ano bang sinasabi mo? Minahon ka muna. Sisiguruhin ko matatanggap akong model at ako mismo sisira ng karir mo. Tensyon naman eh. Nariyan ka na pala, Densyo. Nagapuna ka na ba? Diet ako, Nay. Pero nag-protein shake na ako para mas lumaki katawang ko. Teka, parang wala namang nagbabago Napapansin ko nga parang ang bagal lumaki ng katawang ko eh. Baka dapat maghanap pa ako ng ibang paraan. Ay, teka. Kailan ba yung contest na sasalihan mo? 3 linggo na lang, Nay. Aba, malapit na pala. Ay, teka nga. Bakit nga pala hindi ko na nakikita si Angelo? 1 linggo na rin simula nang hanapin ka niya sa akin. Matutulog na pala ako, Nay. Hep! Sandali. Bakit nga ako hindi na nagpupunta dito si Angelo? Hindi, baka busy lang ho yun. Kilala ko kayong dalawa, anak, ha? Daig pa ninyo yung kambalto ko. Ano ba kasi nangyari? Wala nga, Nay. Papasok na ako sa kwarto ko. Kung ano man yung pinagkagalitan ninyong dalawa, sana maisip mo rin ang ilang taon ninyong pinagsamahan, ha, Densyo? Ang drama nyo naman, Nay. Busy lang yun. Ay, naku, kayo talaga, oo. 26 anyos na kayo. Hindi na kayo mga bata para magtampuhan pa ng ganyan. Ayusin nyo na yan, ha? Dami nyo naman sinasabi, Nay. Natutulog na ako. Sige na, good night. Oh, Densyo. Mabutit narito ka na sa gym. Pinabibigay pala sa'yo ni Angelo tong envelope. Abangan ka sana, kaso may flight daw siya papuntang Cebu ngayong tanghali. Siguro mga 1 linggo siya ron. Salamat ho. Mga after 30 minutes na kayo magsimula ng fitness instructor mo, ha? Mag-warm up pa muna dyan. Ano naman kaya ito? Teka, buksan ko nga ito. Aba, may sulat pang laman ng envelope, ha? Akala naman ito ni Angelo, madadaan niya ako sa pasulat-sulat niya. Oo na, Angelo. Ikaw na magaling. Nagbigay ka pa ng payo kahit wala ka naman dito at di kita kinakausap. Papakikinggan sinasabi mo na dito ako sa doktor mo magpunta. Nagbigay ka pa talaga ng clinic at schedule, ha? Buti na lang may nabili ako mga pamahid na bago dito sa mall at mga discounted pa to. Sana tong bagong protein shake na pang body build maging effective na. 2 weeks na lang, contest na eh. Uy, Densyo. Alahin mo nga naman. Dito pa tayo sa shopping mall nagkita. Ano naman ang laman ng dala mong bag? Patingin nga. Anton, wala ako sa mood, ha? Kung nga umarang-arang sa dadaanan ko. Akala mo kung sino kang gwapo? Balita ako, sasali ka raw sa Mr. Hank na pa-contest, ha? Ang lakas naman talaga ng fighting spirits mo, no? O bakit? Wapo naman talaga ako. Uy, kung ako sa'yo, huwag ka nang sumali sa contest na yon. Uuwi ka na namang luhaan. Saan mo ba nabalitaan yung contest na yan, ha? Tumabi ka nga, huwag ka nga harang-harang. Hindi mo ba alam nakasali rin ako? Kaya nga nagtataka ako, nakasali ka. Hindi naman panghangkang katawan mo. Tignan mo nga yung braso mo, ang nipis. Sus, konti lang naman lamang ng braso mo sa braso ko eh. Sabi na nga, alis na ako. Huwag ka ambisyoso, ha. Hindi ka mananalo. Lalo nang inspired na ako manalo dahil manonood si Sarah, ang girlfriend ko. Ano? Ba,
Bakit? Di mo ba nabalitaan na sinagot na ako ni Sarah? Matapos ang ilang taon kong panliligaw? Finally, sinagot din ako. Imposible yan! Di ka type ni Sarah! Sino namang feeling mong type niya? Ikaw? Ang pangit mo kaya. Saka mo ipagyabang ang itsura mo kapag may napatunayan ka na. Hoy, tandaan mo to, Anton. Pag ako nanalo sa contest, kakainin mo lahat yung sinabi mo. Puro kayabang. Lagi ka namang umuwing talunan. Mapababae o sa ibang bagay. Wala nagtatagumpay sa puro fighting spirits lang. Sige, tingnan natin. Sisiguruhin kung ako mananalo this time. Makapunta na nga lang sa gym. Bakit kaya sarado pa rin gym hanggang ngayon? May pupuntahan kaya si Mang Nato? Init pa naman dito sa labas. Nakakainis pa ako mga timaon ito. Hoy, Angelo. Magbubukas pa lang ako. Galing kasi akong probinsya. Kababalik ko lang. Sandali lang. Bubuksan ko muna. Gandang araw. Nakalimutan ko palang ipakilala. Itong si Andoy, pamangkin ko sa pinsan ng nanay ko. Sumama rito sa Maynila, maghahanap raw siya ng trabaho. Densyo nga pala, pare. Nice to meet you. First time ko dito sa gym nyo, ni Tio Nato. Ako naman. Halos dito na ako nakatira eh. Dami mo yata ang napamili ah. Ano mga yan? Ano to, mga pampalaki ng katawan tsaka mga pamahid sa balat. Naghahanda kasi ako para sa contest eh. Ayan. Bukas na ang gym. Una na kayo pumunta sa loob. May naiwan ako sa bahay eh. Kapag may dumating na customer, pakisabi mag-gym muna. Mamaya na lang kami mag-uusap. Sige, Mang Nato. Ako na po bahala. Sige. Tara, Andoy. Doon tayo sa loob. Andoy, parang bata ka rin sa gym sa probinsya, ha? Oo, tol. Tambay rin ako sa gym doon. Kaya mga produkto mo na yun para lahat sa pagpapalaki ng katawan. Bakit parang dami? Oo eh. May sasalihan kasi akong contest. Kailangan kong bilisan dahil 2 linggo na lang yung preparasyon. Bigyan mo naman ako ng tips, pre. Sige. Atin natin lang to ah. Ito. Tingnan mo tong nasa cellphone ko. Dr. Borax? Uy. Sabi rito, 1 linggo lang kita na agad ang epekto ng tinuturok na steroids. Lalaki agad katawan ng gagamit? Ganyan ang ginagamit ko sa probinsya. Kalapit bayan namin yung doktor na nakadevelop niyan. Tinitinda ko rin sa mga kakilala ko kapag alam kong kailangan nila. Sabi dito sa social media page nila, mabilis at safe. Dami rin mga feedback at comments na effective, oh. Safe yan, tsaka effective rin. Kasi ako mismo gumagamit. Ano? Gusto mo ba subukan? May kamahalan nga lang pero sulit naman ang ibabayad mo. Kung susubukan ko to, sa 2 linggo na nalalabi bago contest, siguradong lalaki na katawang ko. Ano? Order na ba ako? Para maipaship na agad. Isang araw lang nandito na yung gamot na yan. Ako na mismo ang magtuturok sa'yo. Kasi marunong rin naman ako eh. Mukhang maganda naman sabi rito sa mga review sa social media page nila. Makikita niyang si Anton at Sarah. Kaganda rin tong katawang ko. Ako mananalo sa contest at magiging ganap akong modelo. O ano? Order ka? Sige, Andoy. Magkano ba? Tsaka saan ko ibabayad yung pera? Pa-order ako. Pang 1 buwan. 1 buwang turukan. Sige. O bahala. Bukas sa bukas, nandyan na yung mga gamot mo. Densyo, naabangan kita sa gym kanina pero kaming tao kasi kaya nagpunta na lang muna ako dito. Dumating na yung order mong gamot. Bilis ah! Halos di nga ako nakatulog dahil sa excitement ko sa gamot na yun eh. Teka, dala mo na ba? Ha? Paano ba gagamitin to? Dala ko na lahat. May dala na rin akong panturok. Tuturuan na lang kita para kaya mo siyang gawin kahit mag-isa ka. Okay, sige. Araw-araw ang paggamit nito. Tuwing umaga tsaka gabi, tigis ang turok sa mga parte ng katawan mo na gusto mong magkamuscle. Mas maganda kung sasabayan mo pa rin ng pagbubuhat sa gym. Ano, mas mabilis ba epekto pa ganun? Oo,
Mas matagal ka sa gym, mas okay. Yun, ayos na ayos yan. Tara, simulan na natin to. Tensyo, nandito ka pa rin? Maghapon ka na rito ah. Aba, umuwi ka pa ba sa inyo? 1 linggo ka nang halos dito na tumitira. Mas matagal pa ngayon kaysa dati. Malapit na ho kasi yung contest eh. Kailangan kong pagbutihin. Nasaan ho pala si Andoy? Bakit di ko po siya nakikita? Nako, biglang bumalik ng probinsya. Ayaw niya na raw maghanap ng trabaho dito. Doon na lang daw siya. Bakit ho ba kasi nagpunta rito yun? Malaking pera kasi yung kailangan niya para sa ipinapagawang bahay. Akala niya mabilis siyang makakahanap ng trabaho rito. Kaso, nahirapan kaya umuwi na. Kaya pala walang paalam na umalis na lang. Oo. O paano, maiwan na kita Sige ho, salamat ho. Teka, parang lumabo yata tingin ko kayo muna ito. Malabo na yata paningin ko May nag-text. Bakit parang malabo rin rehistro ng message sa screen? Kailangan ko na yata talagang pa-check up itong mga mata ko Kailangan ko na magsalamin. Saan kaya dito yung optical clinic? Grabe na itong palalabo ng mata ko. Mas lumalabo kada araw Paano yata ito Uy, Densyo! Ano na namang ginagawa mo rito? Bakit ba lagi kita nakikita sa mall? Dito ka ba nagtatrabaho, Anton? May date kasi kami ni Sarah. Ayan na pala siya Bakit kasama mo yan, honey? Naku, nakita ko lang yan dito. Tara na sa sinamahan. Sandali lang, Sarah. May itatanong sana ako sa'yo. Paano kung ayaw niya? Sinasayang mo ang oras namin. Sige na, honey. Saglit lang naman siguro to. Ano ba yun, Densyo? Diba sabi mo niligawan ka ni Angelo at siya rin ang gusto mo? Ba't si Anton kasama mo? Sana ako na lang. Isa dyan sa lalaking yan. Bumulong ka pa talaga. Maririnig din naman ng honey, Anton ko. Wala naman talagang gusto si Sarah kay Angelo. Huli ka na nga, Han. Akala ng Densyo na yun. May gusto ko sa kanya. Hindi ako pinatulan ni Angelo kaya yung sumunod na pinakagwapang pinunteriya ko. Densyo? Tol! Nakakita ko kasi na nakabukas na yung ilaw kaya naisip ko baka nakauwi ka na galing Cebu, pre. Kararating ko lang. Pasok ka. May pasalubong ako dito para sa inyo ni Aling Delia. Ihahatid ko na nga sana pagkabihis ko Naunahan mo lang ako. Pupunta ka dapat sa bahay? Oo. Masarap tong pusit kapag lulutuin bukas ang umaga. May dala rin akong dried mangoes, pati to may mga hinog na mangga. 1 kahon. Ito, tignan mo. Dami niyan. Kahit magkagalit tayo, hindi mo pa rin kami nakalimutan ni nanay. Paborito pa naman ni nanay ang manggang hinog. Anong magkagalit? Tol, ikaw lang naman tong galit, hindi naman ako. Kalimutan na nga natin yun. Wala naman akong ginawang masama. Ngayon alam ko na. Pasensya ka na. Masyado akong tanga na. Hindi ako nagtiwala sa'yo, tol. Kaya nga dapat sa akin ka maniniwala. Teka nga pala. Laki ng katawan mo ngayon Ang ginawa mo, bakit parang biglang laki? Ilang linggo lang tayo hindi nakita. May ginagamit ako na pampalaki ng katawan ngayon. Gamot yun na tinuturok sa katawan. Saan galing? Sa doktor ba? Oo. Safe ba yan? Yan ka na naman Dami mo na naman tanong Parang kang investigador Siyempre, gamot yan. Dapat lihiti mo dahil delikado sa kalusugan mo kapag hindi na siguro. Mukha namang safe. Sigurado ka Kailangan ko na talagang bumalik ng optical clinic. Sayang lang, kulang yung dala kong pera nung nagpunta ako Pero ngayon, kailangan na talaga to. Halos di ko na naman mabasa tong chat sa cellphone ko. Parang lahat na lang blurred.
Densyo, anak! Densyo, hindi ba pinabili kita kahapon ng condensed milk sa grocery? Eh bakit puro iba pang kinuha mo? May napasama pa na gata ng nyug na nasa lata. Nako, Nay, baka mali lang ako na nadampot. Ayan niyo po, bibili po ako mamaya. O sige, masarap yung condensed milk sa mga uwing mangga ni Angelo. Gagawin ko mango grahams. Bumangon ko na dyan tanghali na. Ha? Alas 7 pa lang na umaga, di ba, Nay? Ano? Alauna na! Ba't tingin ko dito sa cellphone ko alas 7? Ay nako, magpatingin ka na nga ng mga mata mo at parang lumalabo na yung paningin mo. Dumaan ka na rin sa grocery ha, bumili ka ng condensed milk. Gagawa ako ng mango float. Ano ba ito nangyayari sa akin? Parang palabong paningin ko ah. Bukas na ang contest. Kailangan magtagumpay ako. Dito, turok sa braso, sa dibdib. Kailangan ko rin pala magpatingin ng mata. Baka hindi na simpleng panlalabo ng mata itong nararanasan ko eh. Parang sa ospital na ako dapat pumunta. Labong na talaga. Ha? Makita yung dosage marker dito sa hearing gale niya. Sandali lang! Baka makita ni nanay tumawag sa isaba. Kaya tatabi ko lang muna to. Densyo, Tol, tara! Sabay na tayo mag-gym. Uy, Angelo, di ka busy ngayon? Di na. Tutulungan kita maghanda para sa contest ng Mr. Hank. Bukas na yun, Tol. After mag-gym, punta tayo sa bahay. Marami akong bagong trunks at shorts galing sa sponsors. Sige, salamat ha. Pakayod mo ng ilaw, Tol. Dilim eh. Anong madilim? Ang liwanag pa nga oh. Hindi, nadidiliman kasi ako eh. Baka sa kurtina. Tol, nakatali yung kurtina mo. Nakakasilaw nga yung liwanag sa labas eh. Aray! Teka. Uy, may natapakan ako. Densyo, ano tong mga gamot na nasa sahig? May haringgilya pa oh. May nahulog pala nung nagliligpit ako. Natapakan patuloy ni Angelo. Iimbestiga na naman ito. Densyo! Alam ko yung gamot na to, Tol! Pinagbabawal to! Nabalita to sa TV dati. Dahil ilang atleta na yung muntik ng mabulag dahil sa steroids na to. Baka naman chismis lang yun. Tol, delikado to! Huwag mo nang gagamitin ha. Nasaan yung iba? Tatapon ko na. Di, effective naman yan eh. Tsaka wala naman ako nararamdaman kakaiba, Tol. Sinasabi ko sa'yo, Tol eh. Huwag mo na ulitin gamitin yan ha. Hindi worth it kung dahil sa pagpapalaki ng katawan mo masisira yung kalusugan mo. Oo na, sige na. Mauna ka na sa gym. Iidlip lang ako sandali. Biglang sumakit ulo ko eh. Angelo, bakit wala si Densyo ngayon? Susunod daw siya. Masakit lang ang ulo. Mang Nato. May iba nga ako. May napansin po ba kayong kakaiba kay Densyo nitong mga nakaraang araw? Parang ang bilis kasi ng paglaki ng katawan niya. Alam mo, yun nga rin ang pinagtataka ko eh. Parang hindi normal ang biglang paglaki ng katawan niya. Pero may isa pa ako napansin. Ano ho yun? Parang lagi siyang nababangga at masumisinkit ang mga mata niya. Minsan nga pinapabuksan niya yung ilaw kahit na nakabukas naman. Sinasabi ko na nga ba? Sama yung gamot na ginagamit niya. Kailangan maagapan to. Densyo, gising na. Halika na, kakain na. Nandyan si Angelo sa may sala, hinihintay kang magising. Densyo, ano ba? Teka nga't makapasok na nga lang. Teka. Nasaan ba si Densyo? Ang alam ko nandito lang siya sa kwarto ah. Angelo, wala pala rito si Densyo eh. Baka nasa gym na. Nako,
Wala po siya ron eh. Doon ako nang galing kanina. O baka naman nagkasali silang kayo. Sige ho, babalikan ko. Hindi kasi sumasagot sa chat ko eh. Kanina pa ako nag-chat tsaka tumatawag. Napapansin ko nga na hindi na siya masyadong nagre-reply sa chat o kaya sa mga text ngayon. Baka masyadong busy sa paghahanda sa contest. Sana nga ho, yun lang ang dahilan. Angelo, asan na ba si Densyo? Magsisimula na yung contest eh. Tumawag lang ho kanina na nandito na siya sa venue at dito na kami magkita. Hindi ko pa siya nakikita sa backstage. Hindi nga rin siya umuwi kagabi. Tumawag lang din at sabi nandito na nga lang daw tayo lahat magkita-kita. Ano kayang iniisip ng batang yun? Ay, baka po kinakabahan lang. Ayun pala, Aling Delia. Opening dance number na. Mahabagli. Bakit naman puro nakabrief yung mga kasali? Mr. Hanks pageant po kasi, Aling Delia. Ganyan po talaga. Teka, nasan si Densyo? Wala nga siya eh. Hindi ba't number 7 siya? Walang number 7 oh. Oo nga po eh. Pupuntahan ko muna ho sa backstage. Densyo! Densyo! Nasaan kaya yun? Dito sa green room. Baka nandito lang yun. Wala rito. Saan ba yung dressing room ng mga contestants? Doon sa kabila. Densyo! Anong ginagawa mo dyan? Bakit ka nasa sulok ng kwartong to? Uy, tol, nagsisimula na yung contest. Angelo, tol. Bakit? Tingnan mo mga tao, pre. Densyo! Ano nangyari? Bakit biglang namuti mga mata mo? Angelo, kagabi sobrang labo ng paningin ko kaya natakot ako. Punta ako ng ospital. Sabi nila masama na raw langit ng mata ko. Tama ka nga. Dahil nga dun sa gamot na tinuturo sa sarili ko. Tol. Umalis ako sa ospital tapos nagpunta ako rito para tapusin yung nasimulan ko na. Tapos wala na talaga akong maaninag. Wala na akong makitang kahit isang hibla ng liwanag. Densyo. Natatakot ako, Angelo. Paano kung di na ako makakita? Paano na lang magiging buhay ko? Dahil lang sa pagpapagwapo at pagpapamacho ko na wala paningin ko. Huwag mo sabihin yan, tol. Dapat nakinig ako sa'yo na mag-ingat at huwag basta maniwala sa mga binibenta sa bangketa at social media. Gusto ko lang naman magkaroon ako ng magandang katawan at manalo ako sa contest na to para maging model ako eh. Tol, halika na. Aalalayan kita. Sundin natin sa labas ang nanay mo at punta muna tayong ospital. Nagsisisihan ko to. Sana nakontento na lang ako kung anong meron ako. Sana mas pinaniwalaan kita na pumunta ako sa professional at eksperto. Densyo, tol, punta na tayo ng ospital. Wala. Huli na lahat. Sabi ng mga doktor kagabi, palaki raw posibilidad na hindi na mababalik paningin ko. Kukuha tayo ng second opinion. Kahit ilang doktor pa. Tol, ang dilim, tol. Wala akong makita. Nandito kami ng nanay mo, tol. Nandito kami para sa'yo. Kami ang magiging liwanag mo kung hindi man babalik ang paningin mo. Maraming salamat, Angelo. Sana mabangungot lang talaga to. Kahit alam kong realidad ko na maging bulaga pang buhay.